Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang lahat ng papuri ay ukol lamang sa ating nag-iisang Diyos na karapat-dapat sambahin, ang Allah subhanahu wa ta'ala, at sumakan niya sa kanyang huling sugo at propeta na si Muhammad, ang kapayapaan at ang pagpapala. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam at sa mga kababayan namin na hindi pa po Muslim, aming tatalakay ngayon ang tungkol sa kung paano ba nagsimula ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kailan ba nagsimula ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pagsamba sa mga rebulto, o pagsamba sa hindi tunay na Diyos? Actually, mga kapatid, mga kababayan, wala pang sumasamba noon sa mga rebulto, wala pang sumasamba noon sa mga Diyos-Diyosan, kundi lahat ng mga tao noon ay sumasamba lamang sa nag-iisang Diyos. Ang sabi nga ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitra. Lahat ng ipinanganak ay ipinapanganak sa relihiyong Islam. Ngayon, bago natin idetalye lahat, banggitin natin dito ang ilan sa mga naisalaysay o naitala na pananaw ng ilan sa mga scholar kung kailan daw nagsimula ang pagsamba maliban sa Allah. Dahil ang sinasamba noon, mga kapatid, mga kababayan, ay nag-iisa lamang at siya lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit kailan ba talaga nagsimula itong pagsamba maliban sa Allah o pagsamba sa mga Diyos-Diyosan o pagsamba sa mga rebulto? Ayon sa unang pananaw na binanggit ng ating mga scholar, ito po ay babasahin natin bilang kaalaman, special sa mga non-Muslim, baka iniisip nila na noon pa nagsimula ito. So babanggitin natin bilang karagdagang kaalaman upang sa ganun ay malaman natin na yung ibang kwento kung kailan nagsimula ang pagsamba maliban sa Allah ay walang katotohanan. Unang pananaw na binanggit ng mga scholar na ang unang pangyayari kung saan sinamba ang maliban sa Allah, yung maliban sa tagapaglikha natin, ay nangyari ito sa panahon pa ni Adan alayhisalam, sa panahon pa ng ating ama na si Adam alayhisalam, at nangyari ito sa kanyang dalawang anak na si Qabil at saka si Habil. Ito po ay nabanggit sa libro ni Imam At-Tabari sa kanyang libro na At-Tarikh sa History. At nabanggit doon, sabi niya, ذكر أن قابل لما قتل هابيل وهرب من أبيه آدم إلى اليمن. Noon daw pinatay ni Qabil ang kanyang kapatid na si Habil, ay tumakbo itong si Qabil mula sa kanyang ama, tinakasan niya ang kanyang ama mula sa pagpatay niya sa kanyang kapatid at tumungo siya sa Yemen. Atahu Iblis faqala lahu inna Habila innama qubila qurbanahu wa akalathu an-nar li'annahu kana yakhdimu an-nar wa ya'buduha. At dumating sa kanya si Iblis at sabi sa kanya na kaya kinain at tinanggap ang kanyang alay itong si Habil, kung saan nagsilos siya kasi yun ang tinanggap, ay dahil nag-alay siya sa apoy at sinamba niya ang apoy. Yun ang sabi sa kanya ni Iblis. So dahil dito, ay inutusan niya si Qabil na sumamba rin sa apoy. Kaya daw nangyari ang unang pagsamba maliban sa Allah. So itong kwento na ito, mga kapatid, ay mahina at hindi po ito tanggap. Ibig sabihin, wala pa sa time ni Adan ang sumamba maliban sa Allah. So itong kwento na ito na kung saan na unang nangyari ang pagsamba maliban sa Allah ay sa panahon ng dalawang anak ni Adan alayhisalam. So wala pong katotohanan ang kwento tungkol sa bagay na ito. Pangalawang pananaw, nagsimula daw ang pagsamba maliban sa Allah sa panahon ni Yar bin Mihlaik. Si Yar bin Mihlaik, isa yung ama ni Idris alayhisalam, si Prophet Idris, na isalaysay din ni Ibn Jarir sa kanyang history na libro. At sabi niya na ito daw itong
ama ni Idris alayhi salam ay gumagawa ng rebulto sa time niya. Pero nagbalik loob din daw siya sa Islam. So ito yung naisalaysay na ikwento ni Ibn Jarir sa kanyang libro. Pero ang katotohanan, itong pangalawang opinyon ng mga ulama na naikwento ni Ibn Jarir at-Tabari sa kanyang Tarikh at-Tabari ay walang katotohanan. So hindi nangyari ang pagtambal, pagsamba maliban sa Allah sa time na ito. Sa panahon ni Idris, wala pa pong sumamba maliban sa Allah. Dadako tayo ngayon sa pangatlong opinyon ng ating mga ulama na nangyari daw ang pagsamba maliban sa Allah noong time ni Qabil. Noong time ni Qabil. At ito po ay, ang kwento dito ay sinamba nila ang mga rebulto at isa doon sa rebulto na sinamba nila nung namatay na si Adam alayhi salam. Dito, sabi dito sa kwento na ito, awwalu ma عبدت الأصنام أن آدم عليه السلام لما مات جعله بنو شيث بن آدم في مغارة في الجبل الذي أهبط عليه آدم في أرض الهند. Yung anak ni Adam alayhi salam daw na si Shith, na anak ni Adam, ay mayroon doon mga kuweba doon sa gubat kung saan doon ibinaba si Adam alayhi salam, kauna-unahan siyang ibinaba. Kumbaga doon siya nilikha talaga o pinababa mula sa paraiso sa India. Ay nung namatay daw itong si Adam alayhi salam, gumawa itong anak niya na si Sith ng yung katawan niya ay dinala doon sa kuweba mula sa bundok na yun, fayu'adhibunahu wa yatarhamuna alayhi. So dinakila nila si Adam alayhi salam, yung katawan niyang namatay na. Faqala rajulun min bani Qabil bin Adam, at ang sinabi nung isa sa mga angkan ni Qabil na anak ni Adam alayhi salam, ya bunayya, ya bani Qabil, inna li bani Shithin dawaran yaduruna hawlahu wa yu'adhibunahu. Sinabi niya sa kanila na itong anak ni Adam alayhi salam na si Shith ay meron silang gawain na pagdakila sa kay Adam alayhi salam na inyong ama. Wala sa lakum shay, wala man lang sa inyo. Fanahuttu lahum sanaman fakana awwalu man amilaha. So dahil dito gumawa sila ng rebulto sa time na ito, kaya sinamba nila yung rebulto na ito. Pero itong pangatlong opinion at kwento na ito, mga kapatid, ay wala rin pong katotohanan. Wala rin pong katotohanan. So ang pang-apat na opinion ng ating mga ulama, at ito po yung nasa hadis na sahih, nangyari ang unang pagsamba maliban sa Allah sa panahon ni Noah alayhi salam. Nangyari ang pagsamba maliban sa Allah sa panahon ni Noah alayhi salam, si Propeta Noah. At ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَالُوا لَا تَدَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَدَرُنَّ وَدَّوْا وَلَا سُوَاعُ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوكَ وَنَسْرًا. At sinabi nila na bakit ninyo tatalikuran ang inyong mga Diyos-Diyusan? Kagaya ni Wud, 5 sila. Si Wad, si Suwa, si Yaghuth, si Ya'uq, si Nasr. Ito yung mga rebulto, mga kapatid, mga kababayan, na sinamba noon. At actually, mga kapatid, mga kababayan, itong mga rebulto na ito, na ginawa noon, na sinamba sa panahon ni Noah, hindi pa ito sila sinasamba. Hindi pa ito sila sinasamba. Kundi ang mga rebulto na ito, mga kapatid, mga kababayan, ay wala pa sa kanila ang sumamba sa rebulto na ito. Bakit ito sinamba? Kasi itong si Iblis, yung pinakapinuno ng demonyo, ay nagpayo siya sa mga tao noon na bakit hindi nyo gawan ng rebulto itong mga matutuwid na mga tao na ito na 5 na nabanggit natin kanina para maalala ninyo sila, para mas mainam na ang pagsamba ninyo sa kanila. So nakita nila at nakinig sila kay Iblis, kaya gumawa rin sila ng rebulto. Ginawan nila ng rebulto yung mga nabanggit na yun. Dahil mga kapatid, mga kababayan, wala pong sumasamba maliban sa Allah sa pagitan ni Noah, ay ni Adam alayhi salam at ni Noah. Ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadis ni Ikrimah, qala, kana bayna Adam wa Nuh 10 qurun kulluhum ala al-Islam. Ang pagitan ni Adan at ni Noah ay 10 century, which is 1,000 years, lahat sila ay nasa relihiyong Islam. Mula kay Adan hanggat kay Noah, wala pong sumamba maliban sa Allah. Lahat sila ay nasa relihiyong Islam. So dito, mga kapatid, mga kababayan,
Nangyari ang pagsamba sa panahon ni Noah dahil yung mga tao na ang kanilang layunin lamang ay gumawa ng rebulto hindi para sambahin, kundi nagpayo sa kanila si Iblis. Nagpayo sa kanila si Iblis na sabi niya sa mga tao noon na bakit hindi nyo gawa ng rebulto itong mga tao na ito para nang sa ganun ay maalala nyo sila. So, hindi pa nangyari ang pagsamba sa time na yan. So, ginawan sila ng rebulto, hindi dahil upang sambahin. Kaya napakabigat, napakatindi ng parusa ng mga taong gumagawa ng mga rebulto, na nagbibinta ng mga rebulto. Darating sa kabilang buhay na sila ay lalagyan nila ng kaluluwa ng buhay nila yung mga rebulto na yun na ginawa nila. Diyan nagsimula ang pagtambal o pagsamba maliban sa Allah. So tapos noon, gumawa sila ng rebulto na limang rebulto. Actually, mga kapatid, mga kababayan, pati sa Makkah, itong sa lugar sa Saudi Arabia, itong sa Makkah, noon, walang rebulto dyan. Paano nagkaroon ng 360 na rebulto dyan? Inshallah, babanggitin ko sa inyo, paano nagkaroon ng 360 na rebulto o imahe dyan sa Makkah. Sa time na yan, wala namang rebulto dyan eh. Kasi ang sinusunod ng mga tao dyan, yung mga Quraysh, ay ang relihiyon na dinala ni Abraham, ito po yung Islam. Okay. Pagkatapos nun, kaya sabi ni Ibn Abbas radiyallahu anhu, nung mawala na ang kaalaman at hindi na nila malaman kung sino yung mga rebulto na yan, dumating ang sumunod na henerasyon. Hindi nila kilala yung mga rebulto na nabanggit natin kanina, na si Nawad, Yaguth, si Suwa, si Yaok at saka si Nasr. Hindi nila kilala yan. So nagtanong sila kung sino yung mga rebulto na yan na itinayo. So ito pong nangyari. Hindi nila kilala. So itong si Iblis na leader ng demonyo ay nagkatawang tao. Nung magkatawang tao, sabi niya, alam niyo ba yung mga rebulto na yan? Yan yung sinamba ng inyong mga ninuno upang magbigay ng ulan. Yan ang sinamba nila. Kaya sambahin nyo rin para ibigay sa inyo ng mga rebulto na yan ang inyong mga kahilingan. Kaya nga, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innama na'buduhum liyuqarribuna ilallahi zulfa. So noon, sinasamba nila bilang daan. Kagaya po sa panahon natin ngayon, sabi nila si Jesus daw ay daan. Ganito po nagsimula ang pagsamba sa mga rebulto noon. Ginawa lang nilang daan tungo sa Allah. Pero hindi po pwede yun. Kasi hindi po kailangan ng Allah ang daan tungo sa Kanya. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, gusto niya direkta tayong sasamba sa Kanya. Okay. Pagkatapos nun, mga kapatid, mga kababayan, dito sa Makkah, ay pagkatapos nun, nung sinamba na ang mga rebulto na yun, dito na ipinadala ng Allah si Nuh alayhis salam. Ipinadala si Noah alayhis salam sa mga tao na ito upang iparating sa kanila at ipaliwanag sa kanila na huwag sambahin ang rebulto na yan. Bakit? Kasi hindi yan Diyos. Inshallah, aalamin natin, ano bang dahilan? Bakit nagsimula ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan? Una na naging dahilan dahil sa paggawa ng mga rebulto. Kagaya ngayon sa panahon natin ngayon, si Rizal. Bakit sinamba ngayon si Rizal? Wala naman sa history na si Rizal ay Diyos. Pero nagkaroon pa rin ng Rizalista. Bakit? Dahil sa paggawa ng rebulto. Pangalawang dahilan kung bakit sinasamba ang mga rebulto o sinamba si Jesus dahil sa pagmamalabi sa pagpuri sa Kanya. Kaya nga sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Huwag kayong magmalabis sa pagpuri sa akin, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kagaya ng pagmamalabis na pagpuri ng mga Kristiyano kay Jesus na anak ni Maria. Sa sobrang pagpuri nila sa Kanya, ginawan siya ng rebulto at sinamba nila. So dahil sa sobrang pagpuri, mga kapatid, mga kababayan, sa sobrang pagpuri kay Rizal, maaaring sa sobrang pagpuri kay Lapu-Lapu, maaaring sambahin si Lapu-Lapu. Kaya si Rizal sinamba na rin. Sa sobrang pagpuri kay Pedro Calungsod, sinamba na rin siya. Sa sobrang pagpuri kay mga santo na yan, ay sinamba sila ng mga tao. So yan ay isa sa mga dahilan. Ang sobrang pagpuri, ang pagmamalabis sa relihiyon, at ang paggawa ng mga rebulto, ito ang isa sa mga dahilan kung bakit sinamba ang maliban sa Allah. Ngayon, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith, kaya nga ang propeta sallallahu alaihi wasallam hindi niya pinahintulutan na gawan ng masjid ang kanyang libingan. Hindi niya pinahintulutan na gawan ng masjid ang kanyang libingan. Kaya nga sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, qatalallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Patayin naman ng Allah subhanahu wa ta'ala itong mga Hudyo at mga Kristiyano kung saan ginawan nila ng masjid ang mga libingan ng kanilang mga propeta. Wa fi riwayat Muslim, la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida.
Isinumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga Hudyo at mga Kristiyano kasi ginawan nila ng libingan o ginawan nilang masjid, lugar ng pagsamba, ang libingan ng kanilang mga propeta. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, hiniling niya sa Allah na huwag sanang maging lugar ng pagsamba ang kanyang libingan. So ito naman alhamdulillah ay tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. So dito mga kapatid, mga kababayan, ibig sabihin kung titingnan natin, ang pagsamba sa rebulto ay nangyari sa panahon ni Noah. At wala ito sa panahon ni Adan, sa panahon ni Idris. Nangyari ito sa panahon ni Noah alayhi salam. Okay. Dito sa Makkah, subhanallah mga kapatid, sa Makkah, walang rebulto dyan noon. Sumasamba ang mga tao dyan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nag-uumra sila, nagtatawaf sila, sumasamba sila sa kaisahan ng Allah, naniniwala sila sa kaisahan ng Allah. Paano nangyari nagkaroon ng rebulto sa Makkah? Na wala namang shirk sumasamba dyan noon sa mga imahe o mga rebulto. Dahil kay Amr bin Luhay al-Khuzai. Si Amr bin Luhay al-Khuzai, mga kapatid, mga kababayan, mayroon siyang katungkulan sa mga Quraysh dyan sa Makkah. Minsan, tinatanong ng mga non-Muslim, bakit kayo dyan mga Arabo? Bakit kayo mga Arab, mga Muslim? Bakit may mga rebulto rin sa Makkah? Actually, wala pong rebulto dyan noon, mga kapatid, mga kababayan. So, ang nangyari po, bakit nagkaroon ng rebulto dyan sa Makkah, na ang dami ay 360, kasi itong si Amr bin Luhay al-Khuzai is isa siya sa mga pinuno na pinakikinggan ng mga Quraysh. So, anong ginawa niya? Businessman ang taong to. Pumunta siya sa Sham. Itong Sham, mga kapatid, ito yung bansa ng Syria, bansa ng Iraq, ng Palestine, ng Lebanon. Ito yung mga bansa na pinupuntahan ni Amr bin Luhay. Pagdating niya doon, marami ng Kristiyano sa lugar na yan. Kasi bago pa, yung Christians na paniniwala is hindi po yan matagal na paniniwala, bago lang po yan eh. Pagdating niya doon, nakita niya yung mga tao na sumasamba sa mga imahe, mga rebulto. Kasi marami mga Kristiyano sa lugar na yan. Tinanong niya sila, anong meron at sinasamba niyo ang mga rebulto na to? Sabi nila, pag humihiling kami ng ulan, nabibigyan kami ng ulan. Kapag humihingi kami ng tagumpay, nabibigyan kami ng tagumpay. Sabi na, maaari niyo ba akong bigyan ng rebulto mula sa rebulto ninyo? At binigyan sila, kung di ako nagkakamali, ang pangalan niya Habal. Al-Habal, ang pangalan ng rebulto na ibinigay sa kanya. Sabi niya, bigyan niyo ako nang sa ganun, dalhin ko rin ito sa mga bansa ng Arabo, nang sa ganun ay sambahin din nila. So nagdala siya ng rebulto mula sa Sham, mula sa bansa na yan, kasi daw, posible na tama sila. Bakit? Kasi daw maraming propeta ang ipinadala ng Allah sa bansang yan. Sa bansang Syria, sa bansang Iraq, sa bansang Palestine. Sabi niya, mga propeta, mga lugar ng propeta yung bansang yan. Kaya posible na tama yung mga sumasamba sa rebulto at imahe. Kaya nagdala siya ng rebulto, mga kapatid, mga kababayan, sa Makkah. Diyan sa Makkah. Kaya ang mga Quraysh tinanggap nila ito. Nakinig sila sa kanyang sinabi na totoo talaga na ang propeta doon ipinadala. So dito na nagsimula, bawat tribo naggumawa na rin ng rebulto at mayroon daw jinn, engkanto na bumubulong sa kanya na itinuturo daw na itong mga rebulto na binanggit sa panahon ni Noah alayhi salam na sina Wadda wa Yaghutha wa Ya'uqa wa Nasra ay matatagpuan daw sa lugar dito sa bansang, hindi pa kasi Saudi Arabia ang pangalan nito. Matatagpuan daw sa Jeddah, yung mga sa Hijaz. So doon daw, ibig sabihin, nandyan yung mga rebulto na sinamba ng mga tao noon. So dahil doon, mga kapatid, mga kababayan, itong si Amr bin Luhay al-Khuzai, siya ang kauna-unahan na binago niya ang relihiyong ng mga propeta sa Makkah. Dahil ang religion noon dito sa Saudi Arabia is Islam. Wala pong sumasamba kasi minsan mababasa ng mga non-Muslim na bakit kayo mga Arabo, bakit kayo mga Muslim, bakit noon nabasa namin na mayroong 360 na idols, rebulto dyan sa Makkah. So ito ang sagot sa kanila. Ang unang gumawa niyan ay si Amr bin Luhay al-Khuzai. Isa siya sa mga pinuno ng Quraysh. Dumami ang rebulto. At dito, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, Inna ra'aytu Amr bin Luhay al-Khuzai. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, yajurru qasabahu minan finnar. Nakita ko, sabi niya, si Amr bin Luhay nung namatay sa impyerno, nakita ko, sabi niya, na hinihila niya ang kanyang bituka, ang kanyang tinai sa impyerno. Bakit? Dahil binago niya ang religion na dala ni Abraham alayhi salam doon sa Makkah, na wala namang sumasamba ng rebulto dyan.
Kaya mga kapatid, mga kababayan, ang dahilan kung bakit nagkaroon ng rebulto ay kagagawan ng demonyo, kagagawan ng syaitan. Nung dumating siya sa mga tao, nagsinungaling siya at ang sabi niya ay, yang mga rebulto na yan, yung mga imahe na yan ay sinamba ng mga ninuno ninyo. Kaya ang nakakalungkot ngayon, kapag kakausapin mo ang mga tao ngayon na sumasamba sa mga imahe, sasabihin mo sa kanila, bakit nyo sinasamba yan? Bakit nyo sinasamba si Jesus? Bakit nyo sinasamba yung mga rebulto, si Santo Papa, si Santo Tomas, o sino mang mga santo na yan? Sabi nila, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. So sasabihin nila, kasi ito ang nakita namin sa mga ninuno namin. Hindi nila sinasabi na ito ang ginawa ng mga sugo, ito ang ginawa ng mga propeta. Yun ang isasagot nila sa atin kasi hindi naman talaga yan ginawa ng mga propeta, alaihimussalam. Yung pagsamba sa mga rebulto na yan o pagsamba sa mga imahe. Subhanallah. So dito po mga kapatid, mga kababayan, kung aalamin po natin ang ating tunay na relihiyon, hindi po tayo pinanganak na Kristiyano. Hindi tayo pinanganak na Hudyo. Lahat tayo ay pinanganak na Muslim, pinanganak tayo na may isang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala, dahil nagsimula ang pagsamba sa mga rebulto na yan sa panahon pa ni Noah, alayhisalam, na si Noah, sa pagitan ni Noah, si Adan at saka si Noah, ay 1,000 years na walang sumasamba sa kanila, kundi ay sa Allah lamang, at lahat sila ay nasa relihiyong Islam. Kaya mag-isip tayo mga kapatid, mga kababayan. Pag-isipan natin na mabuti, na itong religion na pinasukan ninyo, hindi yan ang tunay na religion. Ang religion dapat na papasukin natin ay ang religion ng mga sugo at ng mga propeta. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang pinili niyang religion sa atin ay ang Islam. Kaya nga sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa hadith al-Qudsi, wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kulluhum o kullahum. Tunay na nilikha ko ang aking mga alipin na mga Muslim. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith al-Qudsi. Subhanallah. Wa innahum atathumus shayatin fajtalathum an dinihim. Dumating sa kanila ang demonyo na yan. Fajtalathum an dinihim, at binago sa kanila ng demonyo na yan ang kanilang religion. Ipinaiwan sa kanila ang kanilang relihiyong Islam. Wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum, at ipinagbawal sa kanila ng demonyo na yan ang mga pinahintulutan ko sa kanila. Wa amarathum an yushriku bi ma lam unazzil bihi sultana. At inutusan sila ng demonyo na yan na sumamba sila maliban sa Allah. Na hindi ko naman ito binigyan ng karapatan na sambahin. Katulad ni Jesus, alaihissalam. Sa araw ng paghukom, tatanungin siya ng Allah kung siya ba ay nag-utos sa mga tao na sambahin. Kasi hindi naman talaga siya nag-utos yan eh. Ang nag-utos na sambahin si Jesus, sambahin ng mga rebulto na yan, ang demonyo. Kaya nga sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom, bilang pagtatanong kay Jesus at pagpapatunay na hindi talaga siya nag-utos na sambahin siya. Wa qala rabbuka, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa qala Allah ya Isa, anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. In kuntu qultuhu faqad alimta, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Sa araw ng paghukom, tatanungin ng Allah si Jesus na anak ni Maria at sasabihin ng Allah sa kanya, O Jesus na anak ni Maria, ikaw ba ay nagsabi sa mga tao na sambahin kanila kasama ng iyong ina maliban sa akin? Sasabihin ni Jesus, sumayo ang kaluwalhatian niya, Allah, hindi ko pwedeng ipag-utos sa mga tao ang wala akong karapatan na sabihin. Alam mo ya Allah ang nasa aking sarili at hindi ko alam ang nasa sayo. Bago pa tayo likhayin ng Allah, mga kapatid, mga kababayan, ay pinasaksi na tayo na walang Diyos kundi ang Allah. Sabi ng Allah, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. At sa paglikha kay Adan alayhisalam ay pinalabas ng Allah mula sa gulugod, sa likuran banda, ng lahat ng lalabas mula sa lahat ng tao hanggang sa pagkagulo ng mundo, at tinanong tayo ng Allah. Lahat ng angkan mula sa anak ni Adan, pinalabas ng Allah at pinasaksi tayo. Alastu bi rabbikum? Nagtanong ang Allah. Bago pa tayo likhain ng Allah, tinanong na tayo, alastu bi rabbikum? Sabi ng Allah, hindi ba't ako ang inyong Panginoon? Qalu bala, kami ay sumasaksi ya Allah na ikaw ang tunay na Panginoon. An taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Pagdating sa kabilang buhay, itatanggi natin ito at sasabihin natin, ito ay utos ng ating mga ninuno. Subhanallah, mga kapatid, mga kababayan. Bumalik po tayo sa ating original na relihiyon at ito po ang Islam, dahil hindi po ito ang religion ng lahat ng sugo at mga propeta, at ang gumawa ng pagsamba sa mga rebulto na yan ay hindi po ang mga propeta at hindi po ito utos ng Allah, kundi ito ay utos ng demonyo, utos ni Iblis para iligaw tayo sa tamang landas at nang sa ganun ay mayroon siyang makasama sa impyerno. Inshallah, mga kapatid, mga kabayan,
huwag tayong manatili sa religion na alam natin na hindi yan ang tunay na relihiyon. Yakapin natin ng Islam, bumalik tayo sa Islam, napakadaling maging Muslim, wala pong binyag. Ang pagbumuslim ay pagbabalik mo lang sa religion mo, hindi mo po babaguhin ang religion mo, kundi babalik ka lamang sa religion na pinanggalingan mo, at ito po ang Islam, kagaya ng sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Lahat ng ipinapanganak ay pinapanganak na Muslim. Ang naging Christian ka lang dahil sa magulang mo, naging Hudyo ka lang dahil sa magulang mo, naging Hindus ka lang, naging Buddhist ka lang dahil sa magulang mo, kasi kung pinabayaan ka lang ng iyong magulang at hindi ka bininyagan, ay mananatili po kayong Muslim. So hanggang dito na lamang mga kapatid, mga kababayan, ito po ay isang karagdagang kaalaman para sa atin upang malaman natin na ang tunay na religion natin na Islam at ang pagsamba sa mga rebulto ay bago lang ito dumating. Hindi po ito ginawa ng mga sinauna. 1,000 years sa pagitan ni Adan at ni Noah, wala pong sumamba sa mga rebulto na yan, wala pong sumamba kay Jesus, wala pong sumamba sa mga imahe, wala pong sumamba sa mga Diyos-Diyusan. Lahat po sila ay mga Muslim. So hanggang dito lamang mga kapatid, mga kababayan, naway buksan ng Allah ang inyong mga puso sa relihiyong Islam at tanggapin ang katotohanan. Bago tayo mamatay, dahil isang kasalanan lamang ang hindi mapapatawad ng ating nag-iisang Diyos, ito po ang pagsamba maliban sa Kanya. Kaya kung gusto natin maligtas at gusto natin makapasok sa paraiso, sambahin natin ang Allah na nag-iisa lamang, walang anak, walang ama, at hindi siya nagkatawang tao, at hindi siya kailanman pwedeng gawan ng rebulto kasi wala pang nakakita sa Kanya. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.